sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala, at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at sa namang panig ng mundo naroroon ang Pilipino, magandang umaga. Angel po ito, si Angelo Palmones, makakasama nyo hanggang mamayang alas 6 ng umaga. Ngayon po ay Thursday, ika-12 ng Marso 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Pilipinas naghahanap na ibang pagkukunan ng langis. Paano ka lang magbibigay ng emergency power sa Pangulong BBM na suspindihin ang excise tax sa langis? Lumusot na sa second reading. Kahandaan ng gobyerno, sinuri ng Kamara habang patuloy na lumalala ang girian sa Middle East. 5,000 pisong ayuda sa PUB drivers ipamamahagi na simula sa March 17. Saldi ko nasa Portugal ayon kay Pangulong BBM.
Reporter ng DZRH na si Boy Gonzales inaresto dahil sa report sa konsyal sa Maynila na nahaharap sa kasong lasciviousness o lascivious conduct sa isang minor de edad. Bagyo sa labas ng bansa lumakas pa, amihan patuloy na makakaapekto sa Luzon at Visayas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Magandang umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Lumakas pa ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na ngayon ay isa ng tropical storm. Ayon sa pag-asa, ang trough of extension ng Tropical Storm Nuri ang makakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao na maaaring magdala ng mga pag-ulan. Kulitong namataan sa layong 1,200 at 70 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas na hangin aabot ng 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot po ng 80 kilometro bawat oras. Mabagal itong kumikilos patimog kanluran na kung papasok ng Parline ay tatawagin sa pangalang Kaloy ang ikatlong bagyo sa bansa ngayong 2026. Samantala patuloy namang nakakaapekto ang northeast monsoon o amihan sa Luzon at Visayas. Magdadala ng mga pag-ulan at bahagyang malamig na panahon. Asahan naman na mararamdaman simula bukas ang pinakamalakas na at posibleng huling bugso ng northeast monsoon o amihan bago tuluyang magsimula ang dry season sa pagtatapos ng buwan. Ayon sa pag-asa, posibleng mas lalamig ang panahon mula bukas hanggang sa linggo, lalo na sa mga bulubunduking lugar at hilagang bahagi ng Luzon. Sa Baguio City, maaaring bumaba ang temperatura ng hanggang 11 degrees Celsius. Habang sa Metro Manila naman, inaasahan na nasa 21 hanggang 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Si Secretary Vince Dizon ang agang nag-iikot dyan sa may kahabaan po ng EDSA. Nag-i-inspect doon po sa ongoing rehab ng kahabaan po ng EDSA. Sandamakmak na tomato jellyfish o tinatawag na labong-labong ang nagkalat naman sa breakwater o pampang ng Taytay, Palawan. Sa viral picture ng mga naturang jellyfish sa social media, makikita ang mapupula at sinlaki ng platong mga jellyfish na tila dumaong sa pampang. Tinatayang halos 2 kilo ang bigat ng bawat isa nito at ayon sa mga eksperto, madalas na naoobserbahan ang labong-labong tuwing dry season, dulot naman ng mainit na tubig. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi ko alam, natutulog ba itong mamang to? Secretary Vince Dizon, magandang umaga po sa inyo. Hello? Good morning, Sec. Good morning. Good morning, Kuya Angelo. Magandang umaga po. Natutulog ka pa ba? Pasensya na po. Dahil yan, dito kami sa EDSA, nakikinig niyo po kami. Oo, hindi natutulog ka pa ba? Ay, hindi, kasi may mga kailangan tayong i-approve dito sa EDSA rehab natin ngayon. Nandito kami ngayon sa bandang mula gitna ng Orense at Estrella. Ina-approve lang natin yung final na plano para sa sidewalk natin, yung expanded sidewalk natin. Oh. So, importante kasi ito kasi, alam mo, kuya, ang mga commuter natin, bridge ng Estrella. Halos na naglalakad na lang sa kalye na ng EDSA mismo. Kasama ng mga sasakyan, delikado eh. So ngayon, in-expand natin yung sidewalk para sa mga commuter natin, saka pedestrian, saka mga biker. So, in-approve ko na ngayon yung tuloy-tuloy na tayo. Oh. Din yung dun sa may ng Ayala. Okay. So, nasa anong stage na ho tayo nitong EDSA rehab, Secretary? So, yung phase 1 natin, Orense hanggang Rojas, nasa 60% na tayo. Wow. So, ahead of schedule tayo dito. Yung bandang siguro, yung bandang Buendia hanggang Orense, ito, halos tapos na. No? Mm-hmm. Halos tapos na tayo. Makikita na natin yung finished product. Itong EDSA lab natin. So, ahead of schedule tayo. So, hopefully, talagang by the rainy season, pagdating ng Hunyo, tapos na yung at least para sa mga sasakyan, tapos na tayo. Wow, congratulations. Para sa phase 1. Phase 1 to. Tapos, push pa natin para pumilis pa lalo. Yung talaga mapapabilis sila kung ganyan may surprise inspection ka. Hindi naman. Kailangan lang makita ko itong sidewalk kasi masaya naman tayo dito sa
sidewalk para sa mga commuter at pedestrian natin. Oo. So yung phase 2, kailan magsisimula, Sec? Magpapabidding na po tayo ng phase 2 ng bandang Abril. Oh, tapos ganun Ano din. na yun, all the way na yun hanggang ano na, mula Orense na hanggang Monumento. Oo. Pero sino ito? Para matapos na tayo tuloy-tuloy. Oo. Itong gumagawa, itong nagko-construct ngayon, itong gumagawa dyan, Sec, ano ito? Anong kumpanya? Redicon yung nanalo dito. Okay. Happy naman tayo sa performance nila. Saka ang maganda, marami silang makina. Oo. Kuya Angelo yung makina kasi nagpapabilis Saka dahil na makina ang ginagamit, pulidong gawa Nakita ko kanina. Oo. Pwede naman pabilisin ng ganyan na Sec, ano ha? Bakit dati naabot ng kasi siyam-siyam? Oo. Hindi, ang maganda nga, nakita ko kanina, nung naglatag sila ng asfalto, 1 oras lang. Tuyo na. Pwede nang daanan ng mga sasakyan, kaya halos wala tayo masyadong disruption. Oh. Okay. Congratulations. Kaya lang, Sec, magpahinga ka rin, ha? Hindi po, tapos lang ho tayo. Hindi, okay lang. Okay lang po. Para to sa mga, hindi lang para sa mga motorista natin, para sa mga commuter din natin, sa mga pedestrian, mga commuter, saka sa mga bikers. Kasi dati, nung walang napakanipis ng sidewalk dito, halos walang sidewalk, sa kalsada na naglalakad yung mga kababayan natin, delikado. Oo. Agaw buhay. Oo. Okay. Sec, sino kasama mo dyan? Nandito po yung ating regional director, yung ating mga engineer ng mga bata dito. Oo. Kasama natin. Walang mga taga-MMDA na sumama sa inyo? Hindi, wala. Pero ang MNDA naman, tuloy-tuloy naman ang trabaho din natin dito with them. Okay. So, lahat naman tayo aligned dito sa ginagawa natin. Mukhang talagang na-surprise sila, ha? Hindi, kailangan talagang ma-approve na yung design ng sidewalk para tuloy-tuloy na. Sige, Sec, hindi na namin didisturbo yung inspection nyo dyan, ha? Maraming salamat for joining us, ha? Ingat. Ang aga mo pala nagsisimula. Hindi, pero mas maaga ka, eh. 4 pala. Mas maaga. Ako, magpuprograma pa lang. Ikaw, nando na sa field, nag-i-inspect na. Pahinga, Sec, ha? Pahinga din, ha? Salamat po. Ingat po. Maraming salamat. Salamat, Kuya Angelo. Ingat po. Maraming salamat. Si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Maganda umaga, Pilipinas! Alam niyo, sinasabi ho nung iba, si Secretary Vince daw, panay optics, dahil panay punta ng mga probinsya. Pero, alam ho ninyo, kita ho niyo yung malasakit to. Ganito kaaga nandun ka sa field. Kung lahat na ho ng sekretary, lahat ho ng miyembro ng gabinete ng Pangulo, hindi lang siguro miyembro ng gabinete, kung lahat ho ng nagtatrabaho sa gobyerno, ganun kaaga ho ang pagmamalasakit, hindi ka manghihinayang doon sa tax na binabayad mo, di ba? Meron na tayong cabinet member dito. Hindi mo mahagilap ng bandang alas 8. Bakit? Natutulog pa doon. Hindi daw siya nagigising na ganun kaaga, Papasok-pasok ka sa government service. Tapos ayaw mong, kahit na panahon na, ganito, panahon ng krisis, dapat nahahagilap silang ng maaga, Anyway, sige, tingnan ho natin. Tapos pagka nagtatrabaho yung iba, ang sasabihin nila, pumuporma lang yan, nagpapagaling lang, papasikat lang yan, optics lang yan. Hindi, consistent naman yung mama, di ba? Kaya dapat magsilbing hamon yan dun sa iba pong mga nanunungkulan sa gobyerno. Di ba? Kung talagang may malasakit ho kayo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nakahanda naman ang Department of Agriculture na itampok ang pinakamagagaling na youth-led na agribusiness sa bansa para sa Season 5 finale ng Young Farmers Challenge sa Iloilo City mula April 19 hanggang 23. Lain ng nasabing kompetisyon na suportahan ang susunod na henerasyon ng mga leader sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataang ipresenta ang kanilang mga business proposal para sa national recognition at financial grants. Hahatiin ang 64 na finalists sa 3 pangunahing kategorya. Yung startup category, 35 finalists. Ang mga magwawagi makatatanggap ng 300,000 pesos. Upscale category, 15 finalists naman. Ang kampiyon ay pagkakalumaan ng ₱250,000, 500,000. Intercollegiate category naman, 14 ang finalists.
Kinakatawan ng mga state at mga local universities, ang mananalo ay makakakuha rin ng 500,000 pesos. Ang mga premyong mapapanalunan ng mga kalahok ay magsisilbing pondo upang mapalawak at mapalago ang kanilang mga sisimulang negosyo sa pagsasaka at iba pang kalakalan. Good luck and congratulations sa mga finalists. 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, magbabalik tayo. Magandang umaga, Pilipinas! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Informasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20. Hoy mga misis! Amay araw sa Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Amay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable po ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Lloydminster, Canada. Lembang nabigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan po sa San Mateo, Isabela at iba't ibang panig pa ng Norte. Magbabalik na sa March 29 ang paboritong Link Bingo event ng bayan. Ang kabuang premyo ay 2.9 million pesos tax-free. Ayon ito sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang 1K for 2M nationwide Link Bingo Games. Lalaroin sa mga sangay ng Casino Filipino sa Bacolod, Cebu Puente, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo, Tagaytay. Kaya sabay-sabay na maglalaro ang mga bingo aficionado sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa halagang 1,000 pesos per ticket, makakakuha ang bawat kalahok ng 4 na bingo cards na pwedeng gamitin sa 10 laro. May 100,000 pesos na premyo sa bawat laro, unang siyam na laro. Ang ikasampu naman, huling round, ang nakataya po ay guaranteed na 2 million pesos must go jackpot prize. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng programa ng PAGCOR na maghatid ng kapanapanamik ngunit responsableng gaming experience. Para po sa karagdagan detalye, makapag-ugnayan kayo sa 0906-574-1935 o puntahan po ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page. Magandang umaga, Pilipinas! Mga residente ng Coronadal City nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mayor na si Attorney Iliordo Bobet Ojeda. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun.
Alaykum assalam, Brother Angel. Pumanaw na ang alkalde ng Coronadal City na si Attorney Eliordo Bebot U. Ojena sa edad na 72 years old. Naka-half-mast ang Philippine flag dito sa South Cotabato. Sa hindi nasahang pangyayari, hindi lamang kanyang mga kababayan sa Coronadal ang nagluluksa, kundi ang buong probinsya ng South Cotabato, ganun din ang mga karatig probinsya. Nakatakda namang hahalili si City Vice Mayor Erlinda Bing Arakil by law of succession na ayon sa kanya, inihanda na umano siya ni Mayor Bebot Ojena noon pa man sa sandaling dumating ang panahong ito. Si Mayor Ojena ay nahalal bilang City Mayor ng Coronadal noong 2019 at last term na sana nito sa 2028. Ang huli kong panayam kay Mayor Bebot Ojena ay nitong second quarter ng taong 2025. Dinala niya ako sa isa sa kanyang priority infra project na mula sa outsourcing fund, ang Regional Evacuation Center building na kompleto sa facilities tulad ng children playroom, maraming comfort rooms at food supply room. Ayon sa kanya, ayaw niya ng magambala pa mga classrooms na kadalasang ginagamit na evacuation center sa tuwing may mga natural calamities. Dinala niya rin ako noon sa kanilang resettlement project kung saan nakatira ang 28 families na may libreng pabahay, libreng tubig at kuryente, ganun din ang livelihood. Ilan lamang ito sa mga napakaraming nagawang makabaluhang proyekto ni Mayor Bebot Ojena sa Coronadal City. Rest in peace, Mayor, Attorney Bebot Ojena, salamat sa iyong makatao at makajos na paninilbihan sa bayan. Our deepest condolences to the people of Coronadal and to the bereaved family. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, John. Magandang umaga, Pilipinas! Nandiyan na lang din si Coronadal, si John. Nasa St. Peter Isula naman, sa Sultan Kudarat din, ang aking uncle na si Jaime Negrillo. Kaya pinapaalam ho namin sa mga angka ng Bringas, Negrillo at Palmones. Diyan po sa Mindanao, pumanaw na si Uncle Jaime Negrillo, pinsan to ng tatay ko eh. Ang labi ay nandyan ngayon sa St. Peter Isulan, Sultan Kudarat. Magandang umaga, Pilipinas! Aabot naman ang 1.2 billion pesos na laga ng marijuana ang naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang inbound shipment sa Manila International Container Port. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nagmula ang shipment sa Thailand, idineklarang mga rubber mats at plastic wares. Naplag ang mga naturang kontrabando para sa verifikasyon ng Risk Management Office ng Intelligence Group matapos sa mailalim sa risk assessment. Sa pisikal na inspeksyon, ayon kay Commissioner Nepomuceno, tumambad ang 80 kahon na naglalaman ng vacuum-sealed transparent packs ng hinihinalang marijuana o kush, tinatayang may timbang na 800 kilos. Arestado ang nagpakilalang kinatawan ng broker na kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad para sa inquest proceedings. Na-turn over naman ang nasabat na illegal na droga sa Philippine Drug Enforcement Agency matapos ang kaukulang dokumentasyon. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, bunga ang nasabing operasyon ng maingat na risk assessment, intelligence coordination at kasipagan ng mga frontline personnel upang maharang ang magpasok ng illegal na droga sa mga pantalan ng bansa. Higit naman sa 2.4 million pesos na laga ng tanim na marijuana sinunog ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat, Romy. Winasak ng mga otoridad ang higit 2.4 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa Barangay Badeo, Kibungan, Benguet. Nagpatupad ng 2 araw na marijuana eradication operation ang mga operating troops mula sa PDEA Cordillera at Benguet Provincial Police Office sa nadiskubring 4 na plantasyon na marijuana na may sukat na 1,550 metro kadrado. Nagresulta ito sa pagkakabunot at pagkakasunog ng abot sa 12,400 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 2,480,000 pesos. Walang nahuling marijuana cultivator sa naturang operasyon. Nagpapatuloy naman ang investigasyon para matukoy ang nagmamay-ari sa mga lupang tinamnan ng illegal na marijuana at mga responsable sa pagtatanim nito. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos te Agnina.
Mga mamis po, pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Tunot no ka ba kapag makapit, balikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test at chocolate, maadan, sabon, cotton. Gawa po ito ng ACS. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang grupong Pogi ay nandyan sa barangay Paang Bundok sa Quezon City. Ba? Meron na barangay sa Quezon City? Siyempre kasama nila ang Pride Detergent nandyan sa barangay Paang Bundok sa Quezon City. Saan kaya itong barangay Paang Bundok to, ha? Tagal-tagal ko sa Quezon City, hindi pa ako nagagawi dyan, ha? Alamin natin mamaya kay Sherwin. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay inherent. Ayan, ha? Ara, pakitaas mo nga at hindi ko mabasa. Ayan. Ang word of the day natin ay inherent. Sa Tagalog daw po ay likas. Ayan, o natural. Ha? Tapos sa Ilocano ay natural ngabib. Natural ngabib. Ayan. Kanang kuan ba? Ordinaryo. Hindi ordinaryo. Basta. Basta. English naman hinahanap natin eh. Basta inherent. Maganda umaga, Pilipinas! Aabot naman sa 7,838 mula sa 9,317 examinees ang nakapasa sa March 2026 Medical Technologies Licensure Examination. Congratulations! Sa datos ng Professional Regulations Commission, 2 graduate ng San Pedro College sa Davao City ang nakapasok bilang top 1 at top 2. Ba, congratulations, ha? May pinakamataas na score sa naturang pagsusulit. Ang top notcher ay si Reyes Werner Gaudicos sa Kasamin. Ang top 2 naman ay si Dexter Alvarez Masungsong Jr. Parehong graduate ng San Pedro College dyan po sa Davao City. Pasok naman sa top 3 hanggang top 10 sina Marcian Bunagan Tunao ng Cagayan State University, Andrews Campus, Rafael James Rubio Bulyacer ng Bellis College, Joseph Okay Dabalos. Ganda naman pangalan nito, ha? Okay. Joseph Okay Davalos ng Our Lady of Fatima University, Laguna. Si Shikina Sam Punla Sangalang ng Angeles University Foundation. Nasa top 10 din sina Kit Caril Cruz Fernandez, Kian Krista Leonardo Salvatierra ng Far Eastern University, Manila. Clark John Banayag Wahe ng Our Lady of Fatima University, Pampanga. Si number 7, si Angeline Labahan Soriano ng University of Pangasinan. Kirsten Siam Gilot Okladina ng Bellis College. Darren Nicole Cordova Ocampo ng Matgandi, si Mateo Rafael Garcia Riantillo ng FEU Manila. Saint Genevago Suliano, Adventist University of the Philippines. Number 10, sina Sherwin Von Laberinto Palad ng Adventist College of the Philippines, Leonardo Miracap Pates ng Doña Remedios Trinidad Romualdez Educational Foundation. Congratulations! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maglulunsad ang Government Service Insurance System o GSIS ng 12.5 billion peso loan program para sa government employees na nais magpakamit ng home solar panels. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Biloso, ito ay sa harap ng nararanasang taas presyo ng petrolyo at dagdag singil sa kuryente bunsod ng nangyayaring sigalot sa Middle East. Sa ilalim ng Ginhawa Solar Energy Loan o GSEL program, maaaring mag-loan ng hanggang 500,000 ang mga kawani ng gobyerno na 3 taon na sa serbisyo para magpakamit ng residential solar panel installation. Ang mga loan sa GSEL ay may 5% annual interest rate lamang. Maaaring bayaran hanggang 5 taon o 60 equal monthly installment nang walang service fee.
Sinabi ni Veloso, ang mga solar panel na i-avail sa tulong ng Giselle ay meron tatlong taong insurance laban sa sunog, lindol, kidlat at bagyo. Ang mga application ng mga interesadong mag-avail ay ipoproseso sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile App, kung saan maaaring i-upload ng mga miyembro ang supplier quotation, installation contracts at official receipts para naman sa reimbursement. Maganda umaga, Pilipinas! Laptop ipinamahagi naman ng provincial government sa mga barangay sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Ipinamahagi ng Bataan Provincial Government ang mga laptop sa mga barangay sa lalawigan ng Bataan bilang bahagi ito ng pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa paghahatid ng serbisyo publiko. Layunin ng programang ito na mapabilis ang pag-i-uncover at pag-uulat ng mahalagang datos kaugnay ng kalagayan ng kalusugan at kaligtasan ng bawat barangay. Kasabay ng pamamahagi ng mga laptop, kinilala rin ng pamahalang palalawigan ang mga barangay na nagwagi sa Bataan Seal of Healthy Barangay para sa mga buwan ng Setyembre hanggang Disyembre 2025. Tumanggap ang bawat nagwaging barangay ng tig 50,000 piso insentibo para sa bawat buwan na kanilang napanalunan. Naging bahagi rin ng programa ang pagpapalakas ng Bataeño Pass, kung saan ipinaliwanag kung saan ito magagamit ng mga residente sa pamamagitan ng paglalagay ng mahalagang impormasyon na makatutulong sa patuloy na pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga barangay. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Samantala, baka kayo may mga importanteng lakad ngayong umaga nito. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga household use. Lalong-lalo na sa ating mga emergency kit. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Ito rin po yung meron din po yung mabangong family rubbing mabangong family rubbing compound improved alcohol. Wala ako dun sa binabasa ko, ha. Ito po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Nawala. Kung ano kasing pinipindot 4:35. Wanted person na naharap sa kaso ng cyberstapa, arestado sa Dagupan City. Ba, meron pa na ngayon? May cyber libel, meron ding cyberstapa. Baka naman suspect alien. Ang detalye mula kay Freddy Fajardo, RH38. Masantos siya kabasani siya kaamin sa ating mga sukin dyan sa Magasinan, Freddy. Masantos siya kabusan ko yung Angel. Nasa kote ng Dagupan City Police ang wanted person na 40 anyos na lalaki, pedicab driver na residente ng barangay Bunuan, Gisit sa syudad. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, pasado alas 2 ng hapon kahapon, naaresto ang suspect sa AB Fernandez West, barangay Poblacion Oeste sa syudad ng kanyang mga tauhan sa City Intelligence Unit at City Investigation and Detection Management Unit sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kasong estafa in relation to Republic Act 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Pinagkalooban naman ng 38,000 pesos na piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Pinulong ng Kamara de Representantes sa mga pangunahing ahensya at diplomatic posts upang suriin ang kahandaan ng pamahalaan na maprotektahan ng nasa 2.5 million OFWs sa Middle East. Harap ng tumitinding labanan sa pagitan ng US-Israel kontra Iran. Binigyan din ni Speaker Faustino Bongi III na ang pangangalaga sa mga Pinoy sa ibang bansa ay isang prioridad ng Kamara. Kapilang sa dumalo sa joint briefing,
na pinangunahan ng Committee on Foreign Affairs and Overseas Workers Affairs ay mga opisyal ng DFA, Department of Migrant Workers, OWA, DND, Department of Budget and Management at Philippine Embassy sa buong rehiyon. Nakatuon ang talakayan sa evacuation plans by land or sea, posibleng paggamit ng 2 bilyong pisong action fund at ang suporta sa kapakanan ng mga Pinoy na mananatili naman sa mga host countries. Ayon kay Speaker Bonji D, mananatili ang Kamara sa front line sa pangangasiwa at pagkilos habang milyong Pinoy sa ibang bansa ang nahaharap sa matinding panganib. Opisyal nang inirekomenda ng Department of Trade and Industry ang pansamantalang suspensyon ng pangungulekta ng toll para sa mga sasakyang nagdadala ng basic necessities and prime commodities. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng bigas, serbisyo at pangunahing mga produkto sa bansa. Sa isinagawang joint hearing ng Senate Committee on Ways and Means, iminungkahin ni Trade Secretary Cristina Roque ang isang memorandum para sa moratorium ng toll fees para sa mga cargo at delivery vehicle na bumabagta sa mga pangunahing expressway bitbit ang mga pangunahing pangangailangan. Bukod sa toll, target din ng DTI na suspindihin ang share ng pamahalaan sa port and cargo logistics handling na ipinatutupad naman ng Philippine Ports Authority, Cebu Ports Authority at ng Subic Bay Metropolitan Authority. Ayon kay Secretary Roque, ang nasabing hakbang ay base sa inaasahang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilhin bunsod sa mahal na operasyon sa transportasyon at ang paglobo din patuloy na paglobo ng presyo ng petrolyo. DTI Leyte, pinaigting na ang monitoring sa presyo ng mga bilihin sa mga tindahan ng Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Pinaigting pa ng Department of Trade and Industry, DTI, monitoring ng mga presyo ng basic at prime commodities sa gitnang mataas na presyo ng langis. Ito ang sinabi ni Department of Trade and Industry Leyte Provincial Director Dr. Faustino Gayas Jr. sa isang panayam. Ay kay Director Gayas, isang produkto lang ang nakitaan nila ng pagtaas ng presyo, ang dilata na may piso ang taas ng presyo. Ito ang corned beef na mula sa 35 pesos at 75 centavos ang kada 115 grams. Ngayon nasa 36 pesos 75 centavos na, kung saan pasok pa rin sa 10% na allowable increase ng SRP. Subalit ang ibang mga produkto lalo na mga basic at prime commodities nasa SRP pa rin dahil wala pang bagong suggested retail price na magtataas ng presyo ng bilihin. Makiugnayan rin ang DTI sa Local Price Monitoring Council sa Tacloban para i-monitor naman mga presyuhan mga produkto sa palengke na hindi samantalahin ng ilang negosyante ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jimmy. May bundag sa mga tigpaminaw nato diya sa Cebu. At magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Alberta, Canada. Sa mga suki natin sa Kidapawan City, good morning. Gayon din sa mga taga-Taytay, Palawan. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Mula sa Barangay Pangbundok, kasama na natin ang Pride Detergent Troop ni Sherwin Alvaro. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga Kuya Angel, at napakaswerte dahil pares vendor ang nahuli natin na naka-tune in sa programa mo tuwing umaga. Tatay, magandang umaga, pangalan niyo po? Eduardo Enriquez. Si Tatay Eduardo na 2 oras lang nagtatrabaho tuwing umaga. Opo. O 2 oras lang kasi ubos na yung inyong pares. Opo, minsan po hindi maabot ng 2 oras. Ganon? Eh bakit hindi nyo dagdagan, kuya? Ay, yun lang po ang kaya eh. Oo, doon sa 2 oras na yun, magkano ng tubo? Eh, may mga 1.5 na po ako. Aba, ayos ah. Ito magbibigay pala ng premyo sa atin ngayong umaga. Ayan. Kaso hindi pa naluluto eh. Ay, panibagong luto. Sige. Ayan. Bakit ang bilis maubos nung pares nyo? Eh, mga rider at saka mga family ang mga kumakain. Siguro masarap masyado, no ha? Pero tama ganun para matindi ang demand, Sherwin, yung rule ng supply and demand.
Diba? Magkano ang isang pares? Ang benta ko po, 70 pesos. Ba? Mura, oh. Mura. Anong laman ng pares nyo? Beef. Beef. No, beef na, ha? Opo. Oh. Tapos, syempre, pinakuluan nyo. Gaano katagal nyo pinakukuluan nyo para lumambot? Mga 2 hours. 2 hours. 2 oras din. Oh, So, bali, 4 na oras sa preparasyon. Oh, ano ginagamit nyo pang pampalambot? Kahoy na o uling? Kahoy po, kahoy. Ah. Buti na lang kasi kala ko kamao. Hindi, kasi nasa may paang... Palalambutin nyo. Nasa bundok siya, Sherwin, eh. Paang bundok, eh. Oo nga. Saan ba malapit yung paang Buti bundok? lang hindi pa pinapapalambot. Hindi, saan ba yung paang bundok, Sherwin? Dito yan sa malapit sa tuhod ng bundok. Dito to sa may Laloma. Kaya May ang hirap ipaliwanag. Laloma. Sa may Laloma. Boundary ng Laloma at ng Santa Teresita. Santa Teresita. Okay. Ito mo kabisado ko talaga itong lugar na to eh. Paang bundok. Dati Alam mo na, natatanda mo, Angelo, dito ako yung nagre-report ako ng baha tapos pinaliguan ako nung dumaan. Dito yun. Dyan ba yun? Sa barangay Paang Bundok ko. Dito ako naligo nung umagang yun. Hindi, alam siguro na hindi ka pa naliligo. Alamang, kaya pinaliguan ako ng baha. Sige, bigyan mo na kay Kuya yung premyo natin para makapagbenta na siya ng pares. Tayo dahil sino paborito mong announcer tuwing umaga sa DZRH? Angelo Palmores. Si Angelo Palmones at meron kang 1,000 pieces. Yan, ano masasabi ko kay Angel? Maraming salamat. At syempre, kailangan makuha mo rin yung ating word of the day para makuha mo rin yung ating medium component. Inherent to, talagang likas na napakatalino ninyo. Dahil dyan, nakuha nyo yung ating medium component at din sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre, meron ka rin grocery bag mula yun sa ACS at sa DZRH. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming laban, ubus yan. At speaking of labahan, hindi mo nalalaban, isusuot mo na ang pinakabagong t-shirt na disenyo ng t-shirt ng DZRH na minomodelo ng tagapaang bundok yan, no? Hindi, uy. Ano eskwelahan nga sila? Anong school mo daw? Galing po ako sa Bicol University po. Kita mo, galing pa ng Bicol. Important And pa yun. binabati ko po yung mga friends ko po at families na nasa Albay po. As Albay Bicol po. Ayan, good morning. Pangalan daw, may mga nagtatanong. Ako po, Hindi, pangalan niya. Pangalan mo. ako po si Mike Ian Beato, student intern po sa DZRH from Albay po. Kita mo naman. Yan, kilala nyo na. Ayan. Gusto nyo makilala din yung bagong Dragonesa. Hello po. Pangalan? Mark Castillo po from... Ba't ka naman sumali dito? Kasi po, sir, need ko lang po makita yung talent. Ayan, sabi ko na nga ba, may kakaibang talento talaga to. Diyos ko, madaling araw, may gumigiling sa atin, Kuya Angel. Bati mo naman yung mga schoolmate mo. Sa Pamantasan ng Sodamutin Lupa po, sana gising na kayo. Hello po, magandang umaga sa friends and families ko. Natutulog pa kayo. Ibang eskwelahan pala yan. Gumigiling na. Taga PL Mon pala yan. Taga PL Mon, oo. Yes po, Sir Angel. Ako taga PL San. Saan yun? PL Mon. PL San. Katabi lang ng PL Mon. PL San. Nasa kanto yan ng PL Mercury. Malamang. Kasi susunod yan yung PL Venus. Yung mga ganyan. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka na susunod nating winner sa DZRH Malacash Promo kasama ang Pride Detergent RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash Promo. Ay, sa mga suki natin dyan sa iba't ibang panig ng Kapuluan. Binabati ka rin si Ian ba yun, yung kanina? Oragon Sinunoy, ha? Binabati ka rin ang isang taga Bicol University College of Engineering. Yan, ha? Magandang umaga din sa mga suki natin dyan po sa kanina pa natin binati yung mga taga Davao City, ayan, ha?
Paang bundok sa kilikili bundok. To si Bentong talaga, pinatulan ko rin. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga pauwi ng Pilipinas, baka kung kayo magpapasalubong, wag na imported na tsokolate, ha? Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po yan sa ilalim po, hinakot, at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya't ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. Ay check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At ang raw material yan, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang ating kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin dahil ito'y gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Dating indie actress na si Catherine Luna muling susubok sa showbiz matapos makulong dahil naman sa illegal drugs. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Natatandaan niyo pa ba si Catherine Luna, yung dating sexy actress na na-involve kay Coco Martin na nung una ay napachismis na ang panganay nitong anak na babae ay anak ni Coco Martin. Pero kinalaunan ay napatunayan na hindi ito anak ng naturang aktor. Well, wala tayong kaalam-alam na 4 na taong nakakulong pala noon si Catherine Luna dahil sa kasong may kaugnayan sa droga. Aminado ang aktres na talagang nalulung siya sa ipinagbabawal na gamot noon pero ngayon ay tuluyang tinalikuran ang nasabing gawain. Sabi pa niya, ngayon marami pong imbitasyon, marami pong nagyayaya sa akin, isa lang po ang sinasabi ko, pasensya na, pas na ako, subukan ko ng magbagong buhay, gusto ko ng magbagong buhay, gusto ko ng magtuloy-tuloy at umiwas sa masamang bisyo na iyan. At iyon ang kagandahan kay Catherine, natuto siyang tumanggap ng kanyang mga kasalanan. Kaya pagkatapos ng halos 4 na taon sa kulungan ay heto at unti-unti na rin gumaganda ang kanyang karir dahil marami na siyang mga proyektong inaalok sa kanya. Abangan ang pagbabalik showbiz ng dating isang mahusay na aktres na nalulong sa droga at walang iba kung hindi si Catherine Luna. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Morley. Ayan, bigyan natin ng second chance, di ba? Lahat na may pagkakataong magbago. Magandang umaga sa mga taga Santa Cruz, Marinduque. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:50. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas Maga Pilipinas! 54 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Pero sabi nga ho ng madalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At doon nila napatunayan ang potency ng postbiotic at ng ultamayo. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Ang ultamayo po ay tumutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug Stores, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. Yan, kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin na 0931-033-2871. At kung ngayon pa ho kayo bibili ng isang box ng ultamayo, yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-07-2025. Mahalagang paalala, ang ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Nais mo bang gumising ng masigla at may maayos na pahinga? Ayan na, bukod siyempre sa ultamayo. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang simpleng pagbabago ng oras ng inyong hapunan ay may malaking epekto sa kalidad ng inyong tulog at kabuang well-being.
Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang pagkain ng hapunan 2 hanggang 3 oras bago matulog ay makatutulong upang mapabuti ang sleep quality. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na oras sa katawan para tunawin ang pagkain bago humiga, maiiwasan ang pakiramdam ng pagkabundat o discomfort na madalas na nagiging hadlang sa mabilis na pagtulog. Ayan, ha? Kaya kung gusto niya daw na maging hapsay ang pagtulog, ha? Magandang pagtulog, ha? Bukod siyempre sa pagtitake niya ng Ultabayo para malalim yung tulog, ano, ha? 2 hanggang 3 oras bago matulog, kayo kumain. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung hindi na ako makain talaga ng dinner, bago ako matulog ng alas 8, ang huling kain ko noon mga bandang alas 2. Late yung lunch kasi late ako nagbe-breakfast, late ang lunch. Titipid. 2 meals a day na lang. Merienda marami. Ganon din. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa panahong damang-dama ang hirap ng buhay dulot ng kabi-kabilang mga krisis, ang kailangan ngayon ng mga Pilipino ay gobyernong nagmamalasakit at hindi ka pamamayaan. Itong binigyan din ni Senator Bongo sa harap ng tumitinding epekto ng gyera sa Middle East sa kabuhayan ng mahihirap na mamayang Pilipino. Ayon kay Senator Go, ngayon kailangan ng taong bayan ng isang gobyernong masasandalan at may malasakit. Ginawa ni Senator Go ang pahayag sa sesyon ng Senado sa mismong araw ng unang anibersaryo ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Digong Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands. Tinawag ng senador na one of the saddest days in the Philippine history ang petsang March 11, 2025. We will never know what will happen tomorrow, and in times like this, let us stand as one. Siguraduhin natin na ang bawat Pilipino, anuman ang kanyang estado, kulay at paniniwala, ay protektado at nirerespeto po ng estado. Wherever history ultimately places our former President Duterte, one thing remains undeniable. He became a defining figure in the lives of millions of Filipinos. Northern Samar Governor Harrison Chuan ipinagutos na rin ang pagpapatupad ng flexible work arrangement sa mga opisina ng Kapitolyo dahil naman sa pagtaas ng presyo ng krudo. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Ipinag-utos na rin ni Northern Samar Governor Harrison Chuan ang flexible work arrangement sa provincial government ng Northern Samar. Kaugnay ito sa energy conservation efforts para sa tamang paggagamit ng energy resources matapos ang aumento naman ng krudo. Lahat ng departamento sa Kapitulo ay magpapatupad ng flexible work arrangement. 4 na araw lamang ang kanilang pagpasok mula Lunes hanggang Huwebes at work from home na sa araw ng Biyernes. Ngunit nilinaw ni Governor Harrison Chuan, hindi kabilang mga empleyado ng trabaho ay on-site at mga opisina na nagbibigay ng essential basic services. Kabilang dito ang Northern Samar Provincial Jail at Sub-Provincial Jails, Provincial General Services Office, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Northern Samar Provincial Hospital at mga district hospitals, Civil Society Office, kabilang dito ang Provincial Social Welfare and Development Office. Itong mga opisina ay regular 5-day work week arrangement. Ayon kay Governor Harrison Chuan, mahalagang ipatupad ito para sa epesyente na paggagamit ng enerhiya. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dengan salamat Jane Galit Bantayan. Inimok naman ni House Speaker Faustino Bongi III ang mga alkalde na gamitin ang modernong teknolohiya at digital tools upang mapaganda ang serbisyong ibinibigay sa publiko ng gobyerno at mapalakas ang mga komunidad na nahaharap sa iba't ibang hamon. Sa kanyang talumpati sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines, umapila rin si Speaker Day na suportahan ang sinusulong na digital governance sa ilalim ng vision ng bagong Pilipinas ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tinukoy din ni Speaker D ang eGov.ph application bilang halimbawa kung paano mababago at mapapabilis ang pagsaserbisyo sa publiko mula sa pagkuha ng mga business permit hanggang sa iba't ibang government transaction. Sinabi pa ng leader ng Kamara, hindi lamang sa serbisyo publiko mahalaga ang teknolohiya, kundi maging sa geomapping para sa paghahanda sa kalamidad at pagpaplano, lalong-lalo na sa mga lugar na vulnerable sa landslide, pagbaha at lindol. Sapagkat kung may isang bagay na napatunayan ng ating bansa sa paglipas ng panahon, ito po ay kapag matibay ang lokal na pamahalaan, meron po tayong matatag na Pilipinas.
At kapag nagkakaisa ang mga punong lungsod sa puno at punong bayan, kayang-kaya natin harapin ang anumang pagsubok. Ipagpatuloy po ninyo ang pagiging boses ng inyong mga komunidad at pagiging sandigan ng inyong mga kababayan. Kasabay nito, mahalaga rin po na suportahan natin ang ating Pangulo sa kanyang pangarap sa bagong Pilipinas, lalo na sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng ating bansa. Ang administrasyon ay naglatag ng mas maraming hakbang upang ihanda ang pamahalaan sa inaharap, kabilang na ang malawakan digitalization ng government service. Halimbawa po nito ang eGov PH app na ngayon ay mayroon ng mahigit 40 milyong users. Sa pamamagitan nito, mas mabilis nang maabot ng ating mga kababayan ang serbisyo ng ating pamahalaan mula sa pagkuha ng mga business permit hanggat sa iba't ibang mga government transactions. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Surigao del Norte at sa mga taga Aroroy, Masbate. Good morning. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Lawang, Eastern Samar. Madyong buntag sa mga taga Bohol. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Muli, paalala ho natin, Thursday pa lamang ngayon ha. Baka akala nyo mag-weekend na. 12 tayo ng Marso 2026. Balik tayo sa mga balita. Inamin ng Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Garcia na nagkaroon ng slight complication sa paghawak ng poll body sa mga isyong kinasasangkutan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Garcia, bagamat tapos ng fact-finding probe ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC, may mga legal at mga procedural na tanong na lumutang dahil sa magkahiwalay na reklamo. Nagkaroon ng kalituhan sa jurisdiksyon matapos na mag-repair ang Office of the Ombudsman ng isang reklamo sa Commission on Elections na hindi lamang SOSE ang usapin, kundi pati na rin ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Senador. Bunsod nito, paglilinaw ni Chairman Garcia, ang COMELEC ay may jurisdiksyon lamang sa isyong may kaugnayan sa SOSE. Ang mga ombudsman naman ang nakatalagang humawak sa mga usaping may kinalaman sa SALN. Bukod din niya sa usaping ng SALN, tinitingnan din ng COMELEC ang legalidad ng tinanggap na donasyon ni Marcoleta matapos itong igiit na hindi pa siya itinuturing na opisyal na kandidato noong panahon nang matanggap niya ang donasyon. Kasalukuyan ng sinusuri ng COMELEC ang mga affidavit at mga dokumento, partikular na ang mga petsa kung kailan natanggap ni Marcoleta ang umano'y donasyon. Mamalengke nga muna tayo. Presyo ng karne sa Bonifacio Market sa Caloocan nananatiling mababa, ilang gulay tumaas na rin. Detalye ang balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Edwin. Ay, bundag, Kuya Angel. Ay, bundag. Kuya Angel, alam mo, nagtatanay ng presyo ng mga karne at manok sa palengke. Pero nanatiling mababa pa rin ito nga presyohan dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Kung 330 ang presyo ng manok sa mga palengke, no, mga palengke lamang dito sa Caloocan,
dito ay 280 pa rin. Ayon kay Mang Erning, kaya hindi sila nagtataas dahil 5 piso lang naman ang taas sa merkado ay matumal. Kaya ininganyo nila yung mga mamimili na mababa pa rin ang presyo na nila rito sa Bonifacio. Habang yung manok na naging 220 na sa ibang palengke, 210 dito sa Bonifacio Market. Yung pork chop, 280, giniling 280, ang tiki 280. Yung pata ulihan at unahan ay 260 at 280. Habang itong pata, itong liempo ay nanatili pa rin 360 pesos. Pero itong kambing ko na talagang 500 pesos pa rin hanggang ngayon. Yung ulo, 450, habang yung pampamahita naman ay 250 pesos bawat kilo. Yung paka, 470 pesos. 10 piso itinaas. Yung bangos ay natiling 240 pa rin itong bangos na gupan. Habang ang tilapia ay 130 hanggang 140 pesos. Nasa 240 naman ang galunggong. Yellowfin ay 280 pesos. Itong presyo naman ng kulay hotel may mga nagtaasan na tulad nitong sayote. Napakababa lang ang presyo ng itong nakaraan. Abay, 200 pesos na yung presyo ng sayote ngayon. Habang itong pipino, 120. Itong dating 80 pesos na 100 at 110. Abay, 120 pesos ngayong umaga. Natili namang 160 ang palaya, kalabasa 60, kamatis 40, meron 50 at ang pinakamagandang klase ay 80 pesos. Yung labanos, ito yung tumaas na rin ng hanggang 100 pesos. Ang sabi ni ate, lahat daw ng gulay na lamang lupa ay tumaas sa linggong ito dahil apektado raw sila ng mga biyahe dahil sa pagtaas ng kuruto at gasolina. Hindi naman tumaas yung presyo ng mga prutas. Ang itong bigas at hindi ay meron pa rin hindi pa rin natitinag itong presyo ng pinakamababa 40 pero walang ganong bumibili. Itong sinabing bago namin pero medyo iba yung kulay. Yung brown rice 58 na habang itong haskin 56 itong red rice natiling 62 ang Japanese 58 ang malagkit at pinakamababa pa rin yung Angel meron 58 merong 62 ang kasunod ito 80 pesos yung pinakamagandang klase ito malagkit ay 100 pesos bawat kilo. Yan ating price sa monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan at Iswento 3 Edwin Duque nagulat na din siya rin sa Pilipinas una sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin. Oy, at saka hindi nabanggit ni may binibenta bang ludong diyan sa sa Bonifacio Market ang ludong ho President's Fish kung tawagin nila yan ho ang pinaka expensive fish sa Pilipinas. Magkano daw per kilo? 4,000 to 6,000 per kilo. Alam ko sa bandang norte na huhuli itong itong ludong fish. Yan ba't hindi na tayo magparami niyan? Di ba pwedeng i-aquaculture yan? Ludong mahala. Pero hindi naman tingnan mas masarap pa rin tilapia nakatikim na ako niya. Hindi, pero yung natikman ko hindi naman kasi fresh. Yung frozen pinadala sa akin ni James Gaisa di man masarap. Joke. Maganda umaga, Pilipinas! Di lang siguro masarap ang pagkakaluto. Depende ang luto ang sarap mo ng isda depende naman ho kasi sa depende ho sa pagkakaluto Si Lian Loreto mula po naman sa Pag-asa kasama na natin. Ma'am Lian, good morning. Yes po, magandang umaga po Sir Angel at sa lahat ng ating mga tigos-baybay. Sa ngayon, meron nga po tayong binabantayan na bagyo. Itong si Tropical Storm Nuri na nasa labas ng ating area of responsibility. At kahit malayo po ito sa ating mga kalupaan, posible pa rin pong magdala ng maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan itong trough o yung extension ng mga kaulapan nitong si Bagyong Nuri. At sa ngayon nga po, posible po yung maulap na panahon dyan sa Surigao del Norte at sa may Dinagat Islands dahil nga dyan sa bagyo. But other than that, yung amihan naman po natin ay malakas po ngayong araw, kaya posible nga po yung malalamig na mga temperatura ngayong araw at
Maaari din po makaranas ng maulap na panahon at mga pag-ulan yung ating mga kababayan sa may Batanes at Tabuyan Islands at mahihinang mga pag-ulan naman dito sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, sa may Apayao, Kalinga at sa may Aurora. But for Metro Manila and the rest of the country, inaasahan po natin, maganda naman po yung ating mga panahon, liban po sa isolated rain showers and thunderstorms, especially dito po sa may Mindanao area. Sa ngayon nga po, wala pa naman po tayong nakatas na gale warning, although posible pong maging maalon yung ating mga karagatan dito po sa may northern and eastern sections ng ating bansa. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Ma'am Lian, anong probability na si Nuri pumasok ng power line? Well, sa ngayon, hindi na po natin ito inaasahan na wala papasok na. sa ating pier. Yes. Malayo na talaga. Yes. Pataas yan, no, ha? Oo. Ay, buti Yes naman. po. Sige, Ma'am Lian, thank you. Magandang umaga. Salamat po. Si Lea Loreto mula po sa Pag-asa, samantala komposisyon ng legal team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial may o posibleng may conflict of interest. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regional na RH12. Manang Milky. Posibleng may conflict of interest ang komposisyon ng mga miyembro ng legal team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings. Ang kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairman ng House Committee on Public Accounts, dalawa sa mga abogado ni VP Sara ay posible umanong tumestigo sa usapin ng confidential funds. Ito ay sina Attorney Michael Poa at Reynold Bunsayak na kapwa may direktang ugnayan sa Office of the Vice President at Department of Education. Sabi ni Ridon, ang presensya ng dalawang potential witnesses sa legal team ni VP Sara ay pwedeng may seryosong ethical at procedural questions. Si Poa ay dating spokesman ni VP Sara sa DepEd kung saan naging kontrobersyal ang daan-daang milyong pisong confidential funds na inimbestigahan ng Kongreso kung papaano ginastos. Naniniwala si Ridon na pwedeng may kinalaman si Poa sa policy decisions at internal process sa paggamit ng naturang pondo. Spokesman naman ni Vice Presidente si Munsayak at naging Assistant Secretary for Procurement ng DepEd. Kaya merong kinalaman nito tungkol sa paghahanda ng mga dokumento, compliance sa auditing rules o legal justification sa ilang transaction. Paliwanag ni Ridon, sa legal proceedings ay kadalasang inuobliga ang mga abogado na mag-withdraw bilang kinatawan ng kliyente kung gagawing material witnesses upang maiwasan ang conflict. Ako si Milky Riguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. 14 na makalipas ang alas 5 na umaga, baka may mga importante kayong lakad, magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa household use, lalong-lalo na sa ating mga emergency kit. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin. Wala hong problema dahil hindi po manunoy ang ating kamay dahil meron po yung moisturizer. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Lifetime free fuel prize ni Heidelin Diaz nang magwagi ito sa 2020 Olympics. Hala, drawing lang daw? Hindi totoo. Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Luna. Gorgie, good morning! Isa sa napagdiskitahan ng ilang netizens ngayong dumadaan tayo sa krisis dala ng pagtaas ng langis ay ang first Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz Naranjo. Isa sa premyong ipinangako kasi kay Heidelin nung nasungkit nito ang gold medal sa weightlifting noong 2020 Tokyo Olympics ay ang lifetime na free fuel o may libreng gasolina siya mula sa isang independent oil company ng ating bansa. Kaya kung iisipin mo hindi siya maapektuhan sa mabilis na pagtaas ng gasolina dala ng
ng gyera sa Middle East. Kaya naman sa isang Facebook account na grupo ng mga riders at vloggers, may nag-emote na ang swerte naman daw nitong si Heidelin dahil siya lang daw talaga ang hindi apektado sa pagtaas ng gasolina. Pero kaagad na nag-react ang kampo ng atleta, hindi raw totoo yun dahil ang sabi ng manager nitong si Noel Ferrer, drawing lang daw pala ang sinasabing premyo na lifetime free fuel. Ang sabi pa ng napagtanungan namin, sa first 2 months daw ay okay ang naibibigay na benepisyo. Ang hindi lang daw maganda, parang ginawang endorser na raw itong si Heidelin na kailangang mag-pictorial, umattend sa ilang events at gagamitin ng litrato. Siyempre, iba ang endorsement sa premyong kusang ibinigay. As of press time ay wala pa kami nakuha sagot sa pahayag man mula sa independent oil company na ito. Gorgie Runa po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ganun ba yun? Loko ano ha? Pati tayo na gamit yun sa mga propaganda nila. 5:17 ang oras sa buong kapuluan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026.
Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 na umaga. Naku, eto ngayon. Yung ludong daw po, nahuhuli lang, sabi ni James, kapag ito ay pagmataas ang tubig sa Cagayan River, kumbaga seasonal lang talaga, kaya daw mahal yan. Sabi ni James, ano ha? Sabi naman ni Ferdinand Escobar, yung ludong daw po nahuhuli sa may bandang Apari, Kamalanyugan at Lalo, dyan po sa Cagayan River. Ayan, naimbag na bigat sa mga suki natin dyan ho sa Cagayan. Pero ayaw ho magpatalo ng isang taga Mindanao. sabi naman ni Colonel Samsagon na tubong Midsaya, hindi. Ang most expensive fish in the Philippines ay pigik. Yan naman daw ho. Magkamukha naman sila eh. Magkaiba lang yung size. Ano ha? Oo, na nahuhuli din sa brackish water ng Cotabato City sa Mindanao. Mas mahal daw ho yan. Whatever.
kahit pa mahal yung ludong at pigig, di ba? Hindi naman nakakarating dito sa atin. Mas masarap rin ang tilapia. At saka bangos. Colonel Sam, parang hindi ko pa natitikman yung pigik na yan. Ha? Tagal-tagal ko nang lumaki ako dyan sa Mindanao. Hindi ko naman natikman itong pigik. Seasonal din ho kasi. Yan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Pero pagka padadalhan tayo, di lulutuin natin ng Mag-recommenda kayo ano masarap na luto, di ba? Inaresto ng mga pulis Maynila ang reporter ng DCRH na si Misael Boy Gonzales Jr. kasunod ng reklamong inihain ni Manila Councilor Rosalino June Ibay Jr. na nahaharap naman sa hiwalay na kaso ng umano'y lascivious conduct sa isang 17 anyos na menor de edad. Noong September 2025, inisyuhan ng arrest warrant ng Manila Regional Trial Court Branch 4 si Ibay dahil sa umano'y lascivious conduct, bagay na paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 7610 as amended by Republic Act No. 11648. Nagtakda din ang korte ng piyansang 400,000 para kay Ibay. Ayon naman kay dating NBI Director Jaime Santiago, dinala umano ni Ibay na nooy retiradong police colonel ang isang 17 anyos na babae sa isang motel sa Pasay City. Sinabi rin ni Santiago na sinabukan umanong makipag-areglo ni Ibay sa mga magulang ng menor de edad, ngunit tumanggi ang pamilya. So yung pong report ni Boy Gonzales ay binase sa warrant of arrest na inisyu ng korte, Manila RTC Branch 4, at base din sa naging pahayag ni NBA Director Jaime Santiago. Inaresto naman si Gonzales bandang alas 10:50 ng umaga kahapon sa harap ng gusali ng Department of Justice sa Padre Paula Street sa Ermita, kaugnay ng reklamong inihain ni Ibay na paglabag sa Data Privacy Act. Dahil nga po sa naging report na yan ni Boy Gonzales. Isinagawang pag-aresto ng mga operatiba ng District Police Intelligence and Operations Unit ng Manila Police District. Pinagpapiansa si Boy Gonzales ng 18,000 pesos dahil sa naturang reklamo. Ba, nangyari ho, hindi ho pinagpiansa si Boy kasi wala daw hong available na piskal. Umalma ang Manila Broadcasting Company o Manila Broadcasting Media Group sa anilay bulaga ang kaso at pag-aresto sa veteranong reporter ng DCRH News na si Boy Gonzales dahil sa kasong data privacy o paglabag sa kasong sa kasong paglabag sa Data Privacy Act. Nasa coverage po sa Department of Justice si Boy nang bigla na lamang itong arestuhin ng mga pulis Maynila dahil sa lumabas na warrant of arrest. Ngunit ayon kay Attorney Rina Seco, Legal Counsel ng MBC, dinismiss na ng Branch 13 ang naturang kaso at pending naman ang motion for reconsideration. Kaya naman, ikinagulat niya ng MBC ang paglabas ng panibagong warrant of arrest mula sa hiwalay na Branch 20 kahapon. Meron yung lumabas sa amin kahapon o dumating yesterday na order from the city prosecutor. Sabi ay yung other party binibigyan ng 5 araw from receipt of the order para sagutin o mag-comment o mag-propose doon sa aming motion for reconsideration. Kaya ito ay bulagaan. Nagugat ito sa report ni Boy Gonzales tungkol sa lumabas na arrest warrant laban kay Manila 1st District Councilor June Ibay Jr. kaugnay ng umano'y lascivious conduct nito sa isang 17 anyos na menor de edad dinala sa motel sa Pasay base sa report ng NBI. Dahilan para reklamo ng konsehal ang reporter ng libel, cyber libel at violation ng Data Privacy Act. Ayaw mong mapulaan, nasa gobyerno ko di ba? Nananawagan naman ng National Press Club of the Philippines sa mga otoridad na tiyaking nasusunod ang due process at paggalang sa press freedom kasunod ng pagkaaresto kay Boy Gonzales. Nagugat ang pag-aresto kay Boy dahil sa kanyang report na may lumabas na arrest warrant laban kay Manila 1st District Councilor Rosalino June Ibay Jr. dahil sa kasong lascivious conduct sa isang 17 anyos na menor de edad. Sa inilabas na pahayag ng NPC, binigyan din ito na ang ulat ni Boy Gonzales ay base sa opisyal na record ng korte at may usaping may kinalaman sa interes ng publiko. Una nang ibinasura ng korte ang isang reklamong isinampa laban kay Gonzales sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Giit ng NPC, pinatutunayan ang pagbasura sa unang reklamo. Ang naging ulat ni Gonzales ay nakabase sa mga opisyal na dokumento ng korte.
kung ang layunin ni Councilor Ibay sa pagsusulong nito, halatang-halata naman na talagang may brasuhan dito, mantakin nyo, maghapon kahapon, walang piskal na mahagilap. Di ba? Mukhang mali ho ang diskarte ho ninyo, Councilor. Dahil mukhang mas makakaladkad kayo. Paulit-ulit ho tuloy na babanggit ngayon na ang kaso nyo ay may kinalaman sa acts of lasciviousness sa isang 17 anyos na dinala ninyo sa motel sa Pasay. Maganda umaga, Pilipinas! Baka sa halip na imbis na nanahimik na yung kaso, inungkat mo. Tapos hanggang nakakulong si Boy Gonzales, paulit-ulit yung report na to. Councilor, baka tawagan ho ninyo yung mga piskal. Sabihin, baka na ako madidiin dito. Di ba? Kasi, bantakin nyo maghapon kahapon. Hanggang ngayon, hindi nakakapag-bail. May pambayad doon naman ang piyanse. Hindi makapagpiyansa dahil ang hinahanap, ino-objection daw galing sa mga piskal. Aba, teka muna ha. Tapos walang mahagilap na piskal. Sige. Councilor, kumusta na ba yata? Diba? Alam nyo, paulit-ulit na mangyayari ito na marireport to hanggat hindi nakakalabas si Boy. Kaya malamang hanggang mamayang maghapon to. Violation ng data privacy. Sino na-violate ang data privacy? Public record. Maganda umaga, Pilipinas! Ipamamahagi na ang 5,000 pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle o mga PUV drivers sa Metro Manila upang maibsan ang epekto ng big-time oil price hike, dulot naman na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Alinsunod dito sa mandato ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyan ng agarang tulong ang pinaka-apektadong sektor sa gitna ng krisis sa langis. Pagtitiyak ni Transportation Secretary Manoy Lopez, nakikipagtulungan na ang Department of Transportation sa Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan para sa naturang fuel subsidy rollout. Unang makatatanggap ng subsidiya ang mga tricycle drivers sa Metro Manila, kasunod ng mga jeepney, taxi, transport network vehicle service o mga TNBS at mga bus driver. Malaki-laki ito ha. Bilyones yung pinag-uusapan dito sa fuel subsidy na ito ha. Maganda umaga, Pilipinas! Ngayon bang dabigan sa mga suki natin dyan po sa Isabela. Oras sa buong kapuluan 33 makalipan sa alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Revicon, the strong man's multivitamin. Revicon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako. Umaga, Pilipinas! Ay, mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga suki natin dyan sa Taipei, Taiwan, good morning. Ohayo gozaimasu sa mga nandyan sa Japan, sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, ha? Kamusta na kayo, ha? Magkikita-kita na naman kayo sa weekend, ha? Maganda umaga din po sa ating mga seafarers, sa mga naglalayag ho sa atin. Sa mga Pilipino dyan sa Kuwait, good morning, ingat kayo, ha? Baka pabalik kayo ng Pilipinas, huwag na hong magpasalubong na imported na tsokolate, meron tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka.
magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil ito po ay tinulungan ng DTI at ng DOST. I-check po ninyo yung 10 variants sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, tinutulungan ho natin ang ating lokal na ekonomiya, tinutulungan natin ang ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Sana naman ay ating tangkilikin. Ayon po kay Dr. Helen Tan. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan. Oy, magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Cagayan. Binibira, tuwan-tuwa sila. Pinag-usapan natin ng ludong. Sabi naman ni Colonel Samsagon, mas mahal talaga ang pigik dahil nasa mga 4,000 per kilo yan. Ganun din naman pala yung ludong, nasa mga 4,000 to 5,000. Whatever. Ang importante, ang sarap ho ng isda ay nasa pagluluto. Di ba? Kasi pag prinito mo lang yan, di wala din ho yung kaibahan sa ordinaryong isda na piniprito. Di ba? Ginutom tuloy ako. Di ba ako nag-aagahan So, depende kung paano ho natin lulutuin. Ang sarap ng isda. Kahit ho yan ay ordinaryong talapya. Matalap ho yan. Di ba? Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Parang ano din, yung tawilis. Di ba? Depende rin kung paano mo lulutuin. Pero mas masarap pagka-presko ang isda. Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, good morning. Siyempre kay Ambassador Harry Amping, good morning po sa inyo. Kay Justice Energito, kay Mayor kay Justice Max De Leon. Birthday ni Mayor Senny sa March 26. Parang nga mo yata magpaparinig maluha. Malayo pa. Next week pa yun. Next week pala. Ayan. Next week nga. 13 pa lang ngayon 12 pa lang ngayon Ayan, malayo pa. At saka, magkasunod siya na mayor na birthday ni Mayor Digong. Mayor Digong, 28 28, March 28. Si Mayor Senny, March 26. Ayan, okay. Justice, si Kaador, March 22 naman. Ang dami magbe-birthday ng Marso. Ayan, sa lahat ng mga nagbe-birthday, huwag nyo na kaming imbitahin. Yan. Huwag nyo na kaming imbitahin. Padalahan nyo na lang dito. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, si Justice Raul Villanueva at saka si Chief Justice Alexander Gasmundo. Ayan, good morning ho. At magandang umaga din sa mga taga-Kalintaan, Occidental, Mindoro. Graduate daw yung anak ni hindi niya mabinanggit ang pangalan. Yung anak nila gagraduate. Pero sabi ni Jose Ramon Nulod, ay umuulan daw ngayon dun ho sa New Jersey ba? Si Ramon? Maulan daw dun ngayon. Ingat ho kayo dyan. Nakahanda na ang 2 chartered flights para naman sa repatriation ng mga overseas Filipino worker na apektado ng kaguluhan sa Gitang Silangan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang taligtasan hanggang ang pag-uwi ng mga Pilipinong manggagawa na nais nang makabalik ng bansa. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers at ng Department of Foreign Affairs sa mga OFW upang maiproseso na mabilis ang kanilang mga dokumento. Sinabi ng Pangulong BBM, patuloy naman na binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon sa rehiyon at handang magpadala ng karagdagang tulong kung kinakailangan. Ayan, so antamayanan nyo lamang dyan yung chartered flights na ina-arrange. Nakatagda ng iuwi ng Pilipinas ngayong linggo ang labi ng nasawing OFW sa Israel na si Mary Ann Velasquez de Vera. Si de Vera, isang caregiver na tubong Pangasinan, ang tanging naitalang Pilipinong namatay sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel, Aileen Menjola, nakikipag-ugnayan ng embahada sa Israeli government para maiuwi ng bansa ang labi ng Pinay OFW, gayon din ang kanyang asawa. Aminado naman si Menjola na pahirapan pa ang pagpuproseso lalo't limitado ang flight sa Israel. Ngayon man, umaasa ang embahada na may isa sa katuparan ito ngayong linggo o bago mag-weekend. Nabatid na nasawi si De Vera nang tangkain itong iligtas ang kanyang pasyente ng tamaan ng Iranian missile ang kanilang apartment sa Tel Aviv noong March 1. Tapos na ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure. Ito naman ang tugon ng Pangulong Bongbong Marcos nang matanong sa press conference sa New York kung bubuwagin na ba o pupunan pa ang bakanting posisyon ng ICI.
Ayon sa Presidente, kinukulate na ng ICI ang kanilang findings para sa kanilang final report at pagkatapos nito ay dadalhin sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. The ICI itself has made a determination that much of their work has already been done. And the next part of this process is that they will send the information, they will send it to DOJ and the Ombudsman, depending on which is the appropriate body. So, nandun tayo ngayon. Now, what Ang Pangulong BBM. Maganda umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 5 ng umaga. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Star Wax, Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang Alas 5:50 ang oras sa buong kapuluan. Ito, baka magreklamo din ng violation ng kanyang data privacy. Ilabas natin pagmumukha ng lintik na akyat bahay na ito, ha?
Baka ho, namumukhaan nyo itong nambibiktima ng mga bahay dyan po sa Valle Verde. Ayan, ilabas nga natin. Yan. Violation ng data privacy. Sige, magreklamo ka. Di ba? Yan ho yung pagmumuka ng akyat bahay na nambibiktima dyan po sa mga kabahayan sa Valle Verde. Ano ha? Baka nakikilala ho ninyo, namumukhaan nyo itong matagal na itong pinaghahanap eh. Ngayon lang na tsempuhan, nakunan ho ng mukha sa nakunan ng ng shot ng CCTV. 0967-132-9203. Hanapan po ninyo si Captain Yanga para ho makatanggap ho ninyong reward. Ipagkakaloob ho ng mga homeowners at ng security ng Valle Verde. Kilabot daw ho yan na akyat bahay. Mukhang hindi nag-iisi. Mukhang may mga kasabwat pa, no ha? Tulungan ho natin ang mga pulis para ho mahuli itong ganitong klase ho ng mga kalokohan, ha? Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:51, nananakita ba yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan? Epekto yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa malawikhan ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, yung pong hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultrabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Iniimbestiga ng otoridad ang ginawang pagsunog sa 6 na heavy equipment na may kabuang halagang 7 million pesos sa isang farm sa Himamaylan City sa Negros Occidental. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Himamaylan, completely damaged ang 3 cane loaders at 2 tractor habang isa pang tractor naman ang partially damaged. Nagsagawa ng night inspection ang manager ng naturang farm nang mapansing nagliliyab ang kanilang mga heavy equipment. Inamin naman ng mga terorista ng New People's Army na silang nasa likod ng pagsunog. Inaakusahan ang agricultural farm na nagsasamantala daw at hindi nagpapasahod ng tama sa kanilang mga manggagawa. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon hinggil sa naturang panununog ng mga heavy equipment. Sinunog nyo, di lalong hindi makakapagnegosyo. Di lalong hindi makakapagsweldo yung mga tao. Yun yung baloktot na katuwiran na hindi natin maintindihan. Ano ha? Umaarte na naman ho itong mga teroristang NPA. Dahil wala na ho silang wala na sila masyadong mahagilap na mauuto, o matiterrorize dahil accessible na ho ang mga bundok dahil nga naayos ho yung mga daan. 5 katao naman ang nasawi habang sugatan ang 2 iba pa sa magkahiwalay na road accident sa Cebu City at Carmen, Cebu. Sa unang insidente, patay ang rider na nakilalang si Jose Cagayan Jr. Ganyan din ang kanyang angkas na sina Felix Vasquez at Irenea Lopez sa barangay Busay, Cebu City. Ito'y matapos na mag-overshoot ang isang van at mabanggang motorsiklo sa sitio Maaslum. Dead on arrival naman sa ospital ang driver ng van na si Roger Suiman. Ilang oras na makalipas, isang traffic enforcer naman ang nasawi matapos mabundol at masagasaan ang wing van sa bayan ng Carmen sa Cebu. Kinilala ang biktima na si Jun Ray Repaso, sugatan naman ang kanyang kasamang si Joe Rami Sison, kampo dinala sa Cebu Provincial Hospital. Nasamsam ng mga otoridad ang 43 sako ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 billion pesos sa isang inabandonadong speedboat sa Occidental Mindoro. Ayon sa Philippine Army, na-recover nila ang mga kontrabando nang makatanggap ng report tungkol sa isang speedboat na sumadsad sa may bahagi ng sitio Agbalete sa barangay Harrison. Bukod sa mga sako ng illegal drugs, naka-recover din ang mga sundalo ng isang Starlink communication device, 8 hand players o bengala, 3 fire extinguisher, mga battery at 2 life jacket. Sa ulat ng Philippine Army, 2 Chinese-looking na lalaki ang nais patampapalis malapit sa naturang speedboat bago dumating ang tropa ng mga sundalo. Nagpapatuloy pa investigasyon hinggil dito habang na-turn over naman sa mga kaukulang ahensya ang kontrabandong nagkakahalaga ng 6.8 billion pesos. Unang nationwide earthquake drill para sa 2026 isasagawa ngayong araw. Abay, sumali ho tayo.
Detalye mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, kasado, mamaya hapon, itong first quarter nationwide simultaneous earthquake drill para ngayon 2026. Ayon sa Office of Civil Defense, magsisimula ang programa sa isang kapihan with the media sa umaga, pero mamaya hapon, partikular alas 2:30, ang ceremonial pressing of the button sa lungsod ng Quezon, kung saan inaasang dadalawang mga opisyal mula PBOX, DLG, DSWD, DOSTF, Department of Economy, Planning and Development. Kasunod dito, ang isang tabletop exercise na mag-simulate ng magnitude 7.2 na lindol, punot ng paggalaw sa West Valley Fault, nagsilbing preliminary drill itong aktibidad ngayong araw na ito bilang paghahanda sa mga full-scale earthquake exercises na kasado namang gawin sa mga susunod na quarter. Layon itong palakasin pa rin ang koordinasyon ng national at regional response systems, maging ang pagsuri sa kahandaan at pagtugon sa high-magnitude earthquake scenario na maaaring makaapekto sa Metro Manila at mga karatig na rehiyon. Batay sa pangamba ng PBOX, posibleng mag-iwan ang The Big One nasa 50,000 patay at 12% damage sa buong kabahayan sakaling hindi mapagandaan. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Tiyak na maapektuhan din ang pagsipa ng presyo ng krudo ang gasto sa mga infrastructure project ng gobyerno. Panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, inaasahan na lang tataas din ang presyo ng gamit sa konstruksyon dahil sa patuloy na big-time oil price hike. Kasunod nga ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Dizon, hindi maiwasan ang domino effect ng pagmahal ng krudo sa sektor ng konstruksyon dahil halos lahat ng kagamitan at materyales ay nakadepende rin sa gasolina at diesel. Genman may price escalation mechanism niya na nakahanda ng ahensya sa mga ganitong hindi inaasahang sitwasyon. Asa na? May epekto pong malaki yan, no? Lalo na sa mga heavy equipment. Pati na rin sa presyo ng bakal, presyo ng simento, presyo ng asfalto. So ano po, no? Ang ano naman po, meron naman po tayong mga price escalation na mechanism para sa mga sitwasyon na ganito, no? So pwede pong mag-adjust ng presyo, magkakaroon ng mga variation order kapag ini-implement na itong mga bagong project natin ngayong 2026. Congressman Bong Suntay, patatawag ng NBI kung kinakailangan. Yun daw pong mga na-offend na mga kababaihan pwedeng magreklamo. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation si Quezon City Representative Bong Suntay kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Sa pagtatanong ng DZRH, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na iimbitahan nila si Suntay kung may magreklamo sa kongresista at kung may sapat na batayan. Bibit-bitin niya agad ang ahensya sa prosecutor yung maaaring reklamo kung malinaw na ito at may supporting documents o mga ebidensya. Pakinggan natin. Ako, unang-una ko nakikita sa lawyer is yung violation of Safe Space Act, di ba? Yung bawal bastos. Kasi linaw na yun. Alam mo, hindi lang si Ann Curtis na ang pwedeng magreklamo ron. Kayo, mga kababayan, naramdaman nyo, you were offended doon sa sinabi ganun. Pwede kayong magreklamo. Idiniin ng NBI Director na nakahanda silang tulungan si Curtis kung may maghahain o kung maghahain siya ng reklamo laban kay Congressman Suntay. Nilinaw niya rin na hindi lang ang aktres ang pwedeng maghain ng reklamo, kundi maging yung sino mang mga kababaihan na na-offend sa pahayag ng mambabatas. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Muli namang kinilala ng Forbes Magazine bilang pinakamayamang tao sa buong mundo ang American billionaire na si Elon Musk. Sa pinakuling datos ng Forbes, umabot na ng mahigit $839 billion ang net worth ni Musk. Ang utak sa likod ng SpaceX, ang kasalukuyang may-ari ng social media platform na X at yun po dating Twitter. Pangalawa naman sa listahan ng pinakamayaman sa buong mundo, ang dating Alphabet CEO na si Larry Page. Pangatlo naman si Sergey Brin. Mga ninong ko yan, hindi lang nila alam. Susunod ng 2 por 2 sa Tang-Asia's Balita. Kuya Angel po si Angel Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay George Washington. Ang sabi po ng dating Pangulo ng Amerika,
No punishment, in my opinion, is too great for the man who can build his greatness upon his country's ruin. Parang pinariringgan si Donald, ano? Oras sa buong kapuluan, ACS na ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami